So guys, part 2. Selection ng breeder. Selection ng breeding. Yun. Kung nakapag-select na ako ng breeder, dahil nga kabisado ko naman yung mga yan, nakapag-select na ako ng breeder na gagamitin ko. So makikita ko naman yan eh. Paano ko ba makikita na yung mga ibon ko kondisyon para i-breed? So yung mga ibon ko kasi guys, yung mga hen nakabukod, yung mga cock nakabukod. So pag nagkalas ako lahat ng mga ibon, lahat ng mga nakabreed dito, pag nagkalas ako, nakahiwalay na agad yung yung mga hen at saka cock. So para makondisyon agad sila. So ano ba pinapakain ko pagka ako nagwalay ng mga ganon, once a day ko lang lahat sila pinapakain, pati yung mga breeder ko, tsaka yung mga stock bird ko, lahat isang beses ko lang sila pinapakain. So itatopic din natin yan sa mga susunod, ang mga benefits ng pagpapakain ng isang beses. So, pagka na-select ko na sila, ang sinabi ko naman sa inyo, dahil nga nag-herbal ako, hindi na ako nagpupurga, hindi na ako nagpa-flashing. So, pag tinignan ko yung balahibo nila, inawakan ko, maganda katawan, namubulbos yung kompleto pakpak, hindi naglulugon. So, okay na yun. Isa na yun sa mga i-select na ibon na makukuha ko. So, ano bang gagawin ko? Kung hindi ka nag-herbal, pwede kang magpaligo muna. So, ano ba yung pinampapaligo sa mga ibon para wala silang puto? So, ang pinampapaligo ko malatayon. So, yun yung malatayon. Siguro mga sa isang balding maliit, mga 3, 4 na takip ng malatayon na gano'n, okay na yun. So, lulublob ko lang yung pakpak nila hanggang dito. Yan, tapos patutuyuin. So guys, magpaligo kayo ng kalapate ninyo, isakto nyo na mainit para mabilis silang matuyo. So huwag sobra sa malatayon kasi pag sobrang nilagyan nyo sila ng marami talaga, nakakalason din sa mga kalapate natin yan. Pero ang malatayon, maganda talaga sa mga balahibo ng kalapate natin. Yan ang ginagamit ko. Kahit si Sir Jose Torres, tinanong ko rin siya dyan sa pagpapaligo ng kalapate. Yan din ang ginagamit niya. Sabi ko, kasi nga, bago na lang yung mga lumabas na mga pampaligo ngayon. So, tinanong ko rin sa kanya na pinaliligo nyo. Yun nga, malatayon niya ang pinaliligo niya. So karamihan naman sa mga pansier at matatagal ng pansier, malatayon ang ginagamit. Kung meron kayo pambili ng mga mamahaling gamot na pangkalapati talaga, so yun ang gawin nyo. Yung mga medyo may kakayanan na bumili. So malatayon. Bakit malatayon? Kahit saan poultry supply, makakakuha ka. Kahit nasaan panig ka ng Pilipinas, makakabili ka ng malatayon. Kasi lahat halos ng poultry supply sa Pilipinas, nagtitinda sila ng malatayon. Kasi yung malatayon, pang pesticide eh. So yun yung ginagamit natin. Kahit yung mga matatagal, yun din ang ginagamit. Bakit? Sinabi ko, sir, bakit ba malatayon ang ginagamit mo? O bakit ba malatayon ginagamit ng lahat? So ang observation din niya, gumaganda yung balahibo ng mga kalapate dun sa isang factor yun na maganda yung balahibo nila at siguro matagal bago mawala yung amoy o matagal sila bago kapitan ng buto. Pero observation ko rin yan sa lahat naman ng mga veterans ng pansier. So malatayon yung ginagamit. So mataas yung percentage, baka 90% pa ginagamit ay malatayon. So yun din yung ginagamit ko. Pagka nilublob nyo sila o lublob na lublob po, pigain nyo sila. Pigain nyo para hindi mag-stay ng matagal yung malatayon sa balahibo nila, tapos parawan nyo para madaling matuyo. So pagkatapos ng paligo, pag kinabukasan pwede na kayong magpurga. So ano ba yung pampurga? Gaya ng tinabi ko nung nakaraan, ang pinampupurga ko ay Bermex, sinahati ko lang sa 3. Yung Bermex Forte, pang manok, nahati ko sa 3, tapos 3 ibon na yung mapupurga ko noon. So bibigyan ko sila ng hapon pakakainin ko sila ng konti kung gusto nang kumain, o kaya wala nang kain dahil isang beses lang din naman ako nagpapakain sa kanila, wala nang kain. Tapos pagdating ng umaga o alas 6, anong oras ka nagising? Alas 5 na nagising, subukan mo na ng Bermex Forte. So kung meron kayong pambili ng ibang ng pamurga, guys, bili kayo, pang kalapate bili kayo. So yung ginagamit ko yung pang manok. So after mga 2 hours, pwede mo na silang pakainin. So pwede ko na silang pakainin, tapos pwede mo na silang bigyan ng mga kung ano-ano, mga
herbal, yun ang mga binibigay ko naman lagi sa kanila. So, yun na yun. Yun lang yung ginagawa ko bago yung breeding. Pero kung may mga budget naman kayo bago mag-breed, meron kasi mga may mga nilalabas ng mga nagtitinda ng mga 1 month yun. 1 month nila ginagamot, multivitamins, tapos antibiotic, pang-flushing, mga vitamins, mga ganun. So 1 month nila ginagawa yun, may program yun. So kung meron kayong mga pambili ng medyo mga ganung mga gamot, so nasa decision yan. So kasi yung mga newbie na hindi nakaka-afford na bumili ng mga ganung gamot, so yun lang yung lagi kong kinakausap. So yung mga hindi nakaka-afford, yun yung lagi kong ina-advise na pwede naman ito. So guys, pagkatapos ko na silang mga paliguan at natapos ko na ring mapurga, so after 2 days pwede ko nang ikasa. So pagkatapos yung magpurga, magbigay kayo ng mga supplement. So pwede niyo gawin 'yon sa mga ibon ninyo para yung lumakas sila. So importante kasi sa lahat ang breeding, kaya sabi ko kanina yung breeding importante. So guys, mag-7 minutes na naman, so mahirap yung ganito na lagi ako naghahabol sa oras, so tapos gusto kong tapusin yung sinasabi mo pero hindi mo matapos agad dahil mag-7 minutes na lang. So gagawin ko na lang, so araw-araw magpo-post na lang ako, dire-diretso na lang para may napapanood kayo sa mga video ko. So guys, party trial sa susunod